Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Mga dakilang sibilisasyon sa labas ng Europa. Pagtuklas sa Mesoamerica, Andes, at Polynesia. Habang ang Europa ay nababalot ng mga sinaunang kabihasnan, tulad ng Minoan at Mycenaean sa rehiyong Mediteraneo, may iba pang mga kahanga-hangang sibilisasyon, na umusbong sa iba't ibang panig ng mundo, malayo sa impluwensya ng Europa. Ang mga ito ay nagtayo ng kanilang sariling natatanging kultura, teknolohiya, at lipunan, na nagpapatunay sa kakayahan ng tao na umangkop, at yumabong sa iba't ibang kapaligiran. Sa aralin na ito, ating sisiyasatin ang tatlong malalawak at makabuluhang rehiyon na ito. Mesoamerica, ang lupain kung saan sumibol ang mga sibilisasyon tulad ng Olmec, Maya, at Aztec, na kilala sa kanilang mga piramide, kalendaryo, at masalimuot na sistema ng pagsulat. Andes, ang matatayog na kabundukan ng Timog Amerika, na naging tahanan ng mga Inca, na nagtayo ng kahanga-hangang imperyo, na may sopistikadong inhinyeriya at organisasyon. Rehiyong Pacific o Polynesia, ang malawak na karagatan na nilakbay at pinanirahan ng mga Polynesian, na nagpakita ng pambihirang husay sa paglalayag at pagtatag ng mga komunidad sa mga malalayong isla. Sama-sama nating tuklasin ang mga hiwaga, tagumpay, at pamana ng mga dakilang sibilisasyong ito, na humubog sa kasaysayan ng kanilang mga rehiyon, at nagambag sa pandaigdigang kasaysayan ng sangkatauhan. Pagtuklas sa Mesoamerica, ang bayanihan ng lupa at kultura. Ang Mesoamerica, isang rehiyong mayaman sa kasaysayan at kultura, ay nagsilbing tahanan ng ilan sa mga pinakakahangahangang sinaunang kabihasnan sa Amerika. Mula sa mga naninirahan sa gitnang Mexico, hanggang sa bahagi ng Central America, ang mga sibilisasyong ito ay umunlad, dahil sa kanilang natatanging kapaligiran, at sa kanilang kakayahang makipag-ugnayan sa isa't isa. Isang lupain ng pagpapala. Ang rehiyon ng Mesoamerica, ay pinagpala ng matabang lupa at tropikal na klima. Ang mga kondisyong ito ay perpekto para sa agrikultura, na naging pundasyon ng kanilang sibilisasyon. Ang mga pangunahing pananim tulad ng mais, beans, at squash, na kilala bilang Three Sisters, ay nagbigay ng sapat na pagkain, upang suportahan ang lumalaking populasyon, at magbigay daan sa pagbuo ng mga permanenteng pamayanan at lungsod. Ang kasaganaan ng mga likas na yaman, ay naghikayat din sa pag-unlad ng iba't ibang uri ng sining at arkitektura. Pinag-ugnay ng kalakalan at agrikultura. Ang pag-unlad ng agrikultura sa Mesoamerica, ay hindi lamang nagbigay ng pagkain, kundi ito rin ang naging susi sa pag-uugnay ng mga pamayanan, sa pamamagitan ng kalakalan. Ang mga labis na ani ay ipinagpapalit sa mga produkto mula sa ibang lugar, tulad ng obsidian, jade, kakao, at iba pang mahahalagang materyales. Ang mga ruta ng kalakalan na ito, ay hindi lamang nagpalaganap ng mga produkto, kundi pati na rin ng mga ideya, teknolohiya, at paniniwala. Ang mga sibilisasyong tulad ng Olmec, Maya, at Aztec, ay umunlad, dahil sa kanilang kakayahang pamahalaan ang agrikultura, at gamitin ang kalakalan upang mapalakas ang kanilang ekonomiya at impluwensya. Ang pagiging sentro ng kalakalan at agrikultura, ang nagbigay daan sa pagbuo ng mga komplikadong lipunan at lungsod sa rehiyong ito. Ang Olmec, ang inang kabihasnan ng Mesoamerica. Sa baybayin ng Gulf of Mexico, kung saan ang mga ilog ay dumadaloy patungo sa dagat, at ang lupa ay sagana sa biyaya, sumibol ang isa sa mga pinakauna at pinakamaimpluwensyang kabihasnan sa Mesoamerica, ang Olmec. Umiral mula humigit kumulang 1,200 hanggang 400 BCE, ang mga Olmec ay itinuturing na inang kabihasnan, dahil sa kanilang mga ambag, na naging pundasyon para sa mga sumunod na sibilisasyon sa rehiyon, tulad ng Maya at Aztec.
Lungsod sa tabi ng ilog. Ang lokasyon ng mga Olmec ay nasa baybayin ng Gulf of Mexico, partikular sa mga kasalukuyang estado ng Veracruz at Tabasco sa Mexico. Ang kanilang mga pangunahing sentro, tulad ng San Lorenzo at La Venta, ay matatagpuan malapit sa mga ilog. Ang heograpiya na ito, ay nagbigay sa kanila ng matabang lupa na perpekto para sa agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng mais, ang kanilang pangunahing pagkain. Ang malapit na akses sa mga ilog, ay nagbigay din ng daan para sa transportasyon at kalakalan, na nagpadali sa pag-unlad ng kanilang lipunan. Mga kahanga-hangang ambag. Ang mga Olmec ay nag-iwan ng hindi malilimutang mga ambag, na patuloy na humuhubog sa ating pag-unawa sa sinaunang Mesoamerica. Colossal head sculptures. Ang pinakatanyag na tanda ng mga Olmec, ay ang kanilang mga higanteng eskultura ng ulo, na kilala bilang colossal heads. Ang mga ito, na gawa sa malalaking bato, ay pinaniniwalaang kumakatawan sa mga pinuno o shaman ng Olmec. Ang laki at detalyadong pagkakagawa ng mga eskulturang ito, ay nagpapakita ng kanilang kahusayan sa sining at inhinyeriya. Maagang sistema ng pagsulat. Bagamat hindi pa ganap na nauunawaan, ang mga Olmec ay pinaniniwalaang gumamit ng isa sa mga pinakaunang sistema ng pagsulat sa Mesoamerica. Ang mga natagpuang inskripsyon at mga simbolo, ay nagpapahiwatig ng kanilang kakayahang magtala ng impormasyon, na naging pundasyon para sa mga susunod na sistema ng pagsulat, tulad ng sa Maya. Konsepto ng kalendaryo. Pinaniniwalaan din na ang mga Olmec, ang nagpasimula ng konsepto ng kalendaryo sa Mesoamerica. Ang kanilang pag-unawa sa mga siklo ng araw, buwan, at mga bituin, ay nagbigay daan sa pagbuo ng mga kalendaryong ginamit sa agrikultura, relihiyon, at panghuhula. Ang misteryo ng pagbagsak. Tulad ng maraming sinaunang kabihasnan, ang pagbagsak ng mga Olmec ay nababalot pa rin ng misteryo. Ang kanilang mga pangunahing sentro ay biglang iniwan bandang 400 BCE. Ang mga teorya tungkol sa kanilang pagbagsak, ay kinabibilangan ng posibleng dulot ng pagbabago sa klima, na nakaapekto sa kanilang agrikultura, o kaya naman ay mga panloob na suliranin, tulad ng kaguluhan sa lipunan o digmaan. Anuman ang dahilan, ang pagkawala ng kanilang kapangyarihan, ay nagbigay daan sa pag-usbong ng iba pang mga kabihasnan, na nagpatuloy sa pagpapalaganap ng kanilang mga ambag sa Mesoamerica. Ang Maya, mga bituin ng kagubatan, at ang kanilang pamana. Sa malalawak na kagubatan at kapatagan ng Yucatan Peninsula, Guatemala, at Honduras, umusbong ang isa sa mga pinakakahangahangang kabihasnan sa sinaunang Amerika, ang Maya Civilization. Bagamat ang kanilang klasikal na panahon ay sumikat mula 250 hanggang 900 CE, ang kanilang impluwensya ay nagpatuloy sa loob ng maraming siglo. Kilala sila sa kanilang intelektual na talino, masining na pagpapahayag, at malalim na pag-unawa sa kalikasan. Lungsod sa gitna ng kagubatan. Ang lokasyon ng Maya, ay sumasaklaw sa isang malawak na rehiyon na may iba't ibang heograpiya, mula sa mababang lupain ng Guatemala, hanggang sa mataas na lupain ng Chiapas at ng Yucatan Peninsula. Ang kanilang kapaligiran ay karaniwang kagubatan at kapatagan, na may mga ilog at lawa. Ang mga Maya ay nagtayo ng mga malalaking lungsod-estado na napapalibutan ng mga templo, palasyo, at mga plaza, na nagpapakita ng kanilang kahusayan sa arkitektura at urban planning. Ang kanilang pag-asa sa agrikultura, lalo na sa mais, ay naging posible dahil sa kanilang kakayahang umangkop sa tropikal na klima, at sa paglinang ng mga pamamaraan tulad ng slash and burn at terracing. Mga intelektual na ambag. Ang mga Maya, ay nag-iwan ng hindi matatawarang mga ambag, na nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng sibilisasyon. Advanced na kalendaryo. Ang mga Maya, ay binuo ang isa sa mga pinakasopistikadong kalendaryo sa sinaunang mundo. Sila ay gumamit ng dalawang pangunahing kalendaryo. Ang Zolcan, na may 260 araw na ritual na kalendaryo, at ang Hub, na may 365 araw na solar na kalendaryo. Ang pagsasama ng dalawang ito, ay lumilikha ng calendar round, na 18,980 araw,
o 52 taon, at ang kanilang long count calendar, ay nagbibigay daan sa kanila, na magtala ng mga kaganapan sa mahabang panahon. Hieroglyphics. Nagkaroon ang mga Maya ng isang komplikadong sistema ng pagsulat, na tinatawag na hieroglyphics. Ito ay binubuo ng mga simbolo, na kumakatawan sa mga tunog at mga ideya. Ang mga inskripsyon na natagpuan sa mga templo, stele, at mga pottery, ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon, tungkol sa kanilang kasaysayan, mitolohiya, at pang-araw-araw na buhay. Astronomiya at matematika. Ang astronomiya at matematika ng mga Maya, ay lubos na kahanga-hanga. Sila ay may malalim na pag-unawa sa mga galaw ng mga planeta, bituin, at iba pang celestial bodies. Ang kanilang obserbasyon, ay nagbigay daan sa kanila, na makabuo ng tumpak na mga kalendaryo, at mahulaan ang mga eclipses. Bukod dito, sila ang nakabuo ng konsepto ng zero sa Amerika, isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng matematika. Ang misteryo ng pagbagsak. Ang pagbagsak ng klasikal na sibilisasyon ng Maya bandang 900 CE, ay isa pa ring malaking misteryo sa kasaysayan. Maraming mga teorya ang umiikot, ngunit ang pinakatinatanggap na paliwanag, ay ang kombinasyon ng ilang salik. Digmaan sa pagitan ng mga lungsod-estado, tagtuyot na nakaapekto sa kanilang agrikultura, at labis na paggamit ng likas na yaman, na humantong sa pagkasira ng kapaligiran. Ang mga salik na ito, ay nagdulot ng kaguluhan, pagbaba ng populasyon, at paghina ng kanilang mga lungsod, na humantong sa unti-unting paghina ng kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kultura ng Maya, ay hindi tuluyang naglaho. Ito ay nagpatuloy sa ibang anyo, at nananatiling buhay hanggang sa kasalukuyan. Ang kabihas ng Aztec, isang imperyong naitatag sa lawa. Ang Aztec Civilization, na umusbong mula 1300 hanggang 1521 CE, ay isa sa pinakamakapangyarihang sibilisasyon sa Mesoamerica. Naitatag nila ang kanilang imperyo sa lambak ng Mexico, kung saan ang kanilang kabisera, ang Tenochtitlan, ay itinayo sa gitna ng lawa. Ang kanilang pag-unlad ay hinubog ng kanilang natatanging heograpiya, at nagbunga ng mga ambag, na nagpapatuloy pa rin sa kasaysayan. Heograpiya at ang pagtatayo ng Tenochtitlan. Ang lokasyon ng Aztec sa lambak ng Mexico, ay naging susi sa kanilang pag-unlad. Ang rehiyon ay natatangi, dahil sa pagkakaroon ng malalaking lawa, kung saan ang pinakamahalaga, ay ang Lake Texcoco. Sa gitna ng lawa na ito, itinayo ng mga Aztec ang kanilang kahanga-hangang kabisera, ang Tenochtitlan, noong 1325 CE. Upang malampasan ang hamon ng pagtatayo sa ibabaw ng tubig, sila ay gumamit ng mga chinampas, na kilala rin bilang floating gardens. Ang mga ito ay mga artificial na isla, na ginawa mula sa putik at mga halaman, na nagsilbing napaka-produktibong lupang sakahan. Ang estratehikong lokasyong ito, ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng likas na depensa, kundi pati na rin ang saganang mapagkukunan ng pagkain. Organisadong pamahalaan, at sistema ng tributo. Ang pamahalaan ng Aztec ay lubos na organisado at sentralisado, na pinamumunuan ng isang emperador, na tinatawag na Huilatoni, o dakilang tagapagsalita. Ang emperador ay itinuturing na isang semi-divine na pinuno, na may kapangyarihan sa politika, militar, at relihiyon. Ang lipunan ay mahigpit na nakaayos sa mga antas, mula sa mga maharlika, at mga pari, hanggang sa mga mandirigma, mga ngalakal, magsasaka, at alipin. Ang sistema ng tributo, ay isang mahalagang bahagi ng kanilang ekonomiya at pamamahala. Ang mga nasakop na lungsod-estado, ay kinakailangang magbigay ng mga produkto at serbisyo sa Tenochtitlan, na nagpatibay sa kapangyarihan at kayamanan ng imperyo. Arkitektura, relihiyon, at ang pagbagsak. Ang mga Aztec, ay kilala sa kanilang kahanga-hangang arkitektura, na makikita sa kanilang mga malalaking templo, palasyo, at mga kalsadang nagdudugtong sa mga isla ng Tenochtitlan. Ang Templo Mayor, ang pangunahing templo sa kabisera, ay isang testamento sa kanilang husay sa pagtatayo.
Ang relihiyon ay may mahalagang papel sa buhay ng mga Aztec, na sumasamba sa maraming Diyos, kabilang sina Huitzilopochtli, o Diyos ng Araw at Digmaan, at Quetzalcoatl, ang balahibong ahas. Ang mga ritual at sakripisyo, kabilang ang mga sakripisyong tao, ay bahagi ng kanilang paniniwala, upang mapanatili ang balanse ng universo, at matiyak ang patuloy na pag-ikot ng araw. Ang pagwakas ng sibilisasyong Aztec. Ang kapangyarihan ng Aztec Empire ay nagwakas noong 1521, sa pamamagitan ng pananakop ng mga Espanyol, sa pamumuno ni Hernan Cortes. Ang mga salik tulad ng mas superior na teknolohiya ng mga Espanyol, ang kanilang alyansa sa mga tribong kaaway ng Aztec, at ang mga sakit na dala ng mga Europeo, ay nagbigay daan sa pagbagsak ng kanilang sibilisasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga ambag sa arkitektura, sistema ng pamamahala, at kultura, ay nag-iwan ng malalim na marka, sa kasaysayan ng Mexico. Ang kabihas ng Andes. Ang Imperyong Inca, isang sibilisasyong umunlad sa kabundukan ng Andes. Ang Inca Empire, na umiral mula 1400 hanggang 1533 CE, ay isang kahanga-hangang sibilisasyon, na umunlad sa kabundukan ng Andes sa South America. Sa kanilang kabisera na Cusco, sila ay nagtayo ng isang malawak na imperyo, na kilala sa kanilang mahusay na inhinyeriya, partikular na ang terrace farming, na nagbigay daan sa agrikultura sa matatarik na dalisdis ng bundok. Ang kanilang mga ambag, tulad ng malawak na sistema ng kalsada, at ang natatanging sistema ng pagtatalo na kipo, ay nagpapakita ng kanilang organisasyon at inobasyon. Heograpiya at pagsasaka sa Andes. Ang lokasyon ng Inca Empire sa matataas na kabundukan ng Andes, ay nagbigay ng mga natatanging hamon at oportunidad. Upang mapagtagumpayan ang mahirap na terrain, sila ay nagpakadalubhasa sa terrace farming, kung saan ang mga baitang nasakahan ay itinayo sa mga gilid ng bundok. Ang sistemang ito ay nagbigay daan sa kanila na magtanim ng mga pananim, tulad ng patatas at mais, na naging pangunahing pagkain ng kanilang populasyon. Ang kanilang kakayahang umangkop sa kapaligiran, ay nagbigay daan sa kanila na mapalawak ang kanilang teritoryo, at suportahan ang isang malaking populasyon. Mga ambag sa inhinyeriya at komunikasyon. Ang mga Inca, ay kilala sa kanilang kahanga-hangang gawaing inhinyeriya. Ang pinakatanyag dito, ay isang maayos na sistema ng kalsada na bumabagtas sa malawak na imperyo, na nagpapadali sa paglalakbay, komunikasyon, at paggalaw ng militar. Ang kalsadang ito, kasama ang mga tulay na suspensyon, ay nag-ugnay sa iba't ibang rehiyon ng kanilang teritoryo. Bukod dito, ang kipo, isang sistema ng pagtatala gamit ang mga kulay na sinulid na may mga buhol, ay ginamit para sa pangungulekta ng datos, at pagpapanatili ng mga talaan. Ang mga sinaunang lungsod tulad ng Machu Picchu, ay nagpapakita ng kanilang husay sa pagtatayo at pag-aayos ng mga gusali, na akma sa natural na kapaligiran. Ang pagbagsak ng imperyo. Ang pagbagsak ng Inca Empire, ay dulot ng kombinasyon ng mga salik. Noong 1532, dumating ang mga Espanyol na mananakop, sa pamumuno ni Francisco Pizarro. Kasabay nito, nahaharap ang imperyo sa digmaang sibil, sa pagitan ng magkapatid na sina Huáscar at Atahualpa, para sa trono. Ang mga sakit mula sa Europa, tulad ng smallpox, na dala ng mga Espanyol, ay nagdulot din ng malawakang pagkamatay ng populasyon. Ang mga salik na ito ay nagpahina sa imperyo, na nagbigay daan sa madaling pananakop ng mga Espanyol noong 1533. Ang kabihas ng Polynesian, mga isla sa karagatan, at ang kanilang pambihirang kultura. Ang Polynesia, na nangangahulugang maraming isla, ay sumasaklaw sa mahigit 1,000 isla, na nakakalat sa gitna at timog na bahagi ng karagatang Pasipiko. Kabilang dito ang mga kilalang lugar tulad ng Hawaii, New Zealand, at Easter Island. Ang mga islang ito, bagaman madalas na napapaligiran ng malawak na karagatan, at may limitadong likas yaman, ay naging tahanan ng isang sibilisasyong hinubog ng kanilang kahusayan sa paglalayag, malakas na diwa ng pagtutulungan, at natatanging sining. Heograpiya at ang hamon ng mga isla. Ang heograpiya ng Polynesia,
ay nailalarawan sa pamamagitan ng malalawak na distansya ng karagatan, na naghihiwalay sa mga isla nito. Ang mga isla ay maaaring malalaking lupain tulad ng New Zealand, o maliliit na atoll na gawa sa coral. Dahil sa pagiging malayo sa ibang mga kontinente, ang likas yaman ay madalas na limitado, na nagtulak sa mga Polynesian na maging malikhain, at mahusay sa paggamit ng mga mapagkukunan na mayroon sila. Ang kanilang pag-asa sa dagat para sa pagkain, at ang kanilang kakayahang maglakbay sa malalayong distansya, ay naging pundasyon ng kanilang pamumuhay. Mga katangian at kultura. Ang mga Polynesian, ay kilala sa kanilang pambihirang kakayahan sa nabigasyon at paglalayag. Gamit ang kaalaman sa mga bituin, agos ng karagatan, at mga pattern ng hangin, naglakbay sila sa malawak na Pasipiko, upang matuklasan at manirahan sa mga bagong isla. Ang kanilang lipunan ay nagtataguyod ng kultura ng pagtutulungan, na makikita sa mga konsepto tulad ng ohana o pamilya sa Hawaii, at wanaw sa New Zealand. Ang diwang ito ay mahalaga para sa kanilang pagkaligtas at pag-unlad, sa mga islang may limitadong yaman. Isa sa pinakatanyag na sining ng Polynesian, ay ang mga moai statues sa Easter Island. Ang mga higanteng estatwang ito, na inukit mula sa bato, ay pinaniniwalaang kumakatawan sa mga ninuno, at nagsisilbing bantay ng isla. Ang kanilang paggawa at pagtatayo, ay nagpapakita ng organisasyon at dedikasyon, ng sinaunang lipunan sa Easter Island. Ang mga ito ay patunay ng kanilang natatanging kakayahan sa paglikha ng sining, na tumatagal sa paglipas ng panahon. Ang pamana ng mga kabihasnan, sa labas ng Europa. Isang paglalagom. Sa ating paglalakbay sa mga kabihasnan ng Mesoamerica, Andes, at Polynesia, nasaksihan natin ang kahangahangang kakayahan ng tao, na umunlad at lumikha ng mga natatanging kultura, sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang mga rehiyong ito, na malayo sa impluwensya ng Europa, ay nagbigay ng sarili nilang mga makabuluhang ambag, sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Mesoamerica, Andes, at Polynesia, ay may mayamang kultura at ambag sa kasaysayan. Mula sa mga piramide ng Maya at Aztec, sa kahangahangang inhinyeriya ng Inca, hanggang sa pambihirang paglalayag ng mga Polynesian, ang kanilang mga tagumpay, ay nagpapakita ng pagkamalikhain at talino ng tao. Ang mga ito ay hindi lamang mga sinaunang labi, kundi mga testamento sa kakayahan ng tao, na bumuo ng mga komplikadong lipunan, sistema ng pagsulat, kalendaryo, at sining. Napagtibay din natin, na ang kanilang pag-unlad, ay nakabatay sa heograpiya at pakikipag-ugnayan. Ang matabang lupa at tropikal na klima ng Mesoamerica, ang matatayog na kabundukan ng Andes, at ang malawak na karagatan ng Pasipiko, ay humubog sa kanilang pamumuhay, teknolohiya, at mga sistema ng kalakalan. Ang kanilang kakayahang umangkop sa kapaligiran, at ang kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa, sa pamamagitan ng kalakalan, digmaan, o pagpapalitan ng kultura, ay nagtulak sa kanilang pag-unlad, at pagpapalaganap ng kanilang impluwensya. Higit sa lahat, ang pag-aaral sa mga kabihasnang ito, ay nagbibigay sa atin ng may mahahalagang aral, na maaaring iugnay sa kasalukuyang panahon. Ang mga dahilan ng kanilang pagbagsak, pananakop, digmaang panloob, pagbabago ng klima, sakit, labis na paggamit ng likas yaman, ay nagpapaalala sa atin ng mga hamon na kinakaharap natin ngayon. Ang kanilang mga tagumpay sa agrikultura, inhinyeriya, at organisasyon, ay nagbibigay inspirasyon at mga modelo para sa ating sariling pag-unlad. Ang pagkilala sa kanilang pamana, ay nagpapalawak ng ating pag-unawa sa kasaysayan ng mundo, at nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtutulungan, pag-iingat sa ating kapaligiran, at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura. Ang mga kabihasnan ng Mesoamerica, Andes, at Polynesia, ay nagpapatunay, na ang sibilisasyon ay hindi lamang lumitaw sa Europa, kundi umunlad din ng may sariling natatanging ganda at talino, sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.